tarungang pambarangay. And before you go to the next tier, which is yung prosecution, yung piskalya. At yung piskalya naman, mag-hearing yan kung may probable cause enough to that will result in a probable conviction, tsaka lang sila magre-refer ng kaso sa korte, whether MTC or RTC. At pagka naman meron na agrabyado sa desisyon, they will file an MR or they will file a appeal sa Court of Appeals. Pag hindi pa rin masaya at pwede pang i-elevate, ma-file na naman yan all the way sa Supreme Court. So you see, all the courts are functioning buhay. Ang lahat ng korte, walang jurisdiction ang ICC. But anyway, napag-usapan lang natin ang biglang pagbigay ko guys sa ating kaibigan, si Kap PG. At nalalaman ko yung intensity, yung burden, yung seriousness ng degree ng trabaho ng mga barangay officials because I was once like them. I was once in the shoe of Kap PG at alam kong mabigat na responsibilidad ang nakapataw sa kanyang balikat. So, here we are today. You have just concluded or about to conclude your 2-day campaign workshop seminar. Ako'y nagpapasalamat sa ating mga kasamahan dito sa Akbang na Maisog. Nais ko lang humuli ipakilala ang aking sarili. Dahil hindi naman tayo sikat, hindi naman tayo tanyag, hindi naman tayo nagmumula doon sa traditional or political family na tuwing eleksyon. Naririyan, pabalik-balik na lang, nagpapalitan na lang na nagiging household name or brand. Ako ay ngayon pa lamang sasabak sa pambansang halalan bilang senador, aplikante ninyo, at ako po muli ay si Atty. Vic Rodriguez. Marahil na pag-usapan nyo somehow ang aking background, ang aking qualification kahapon, at I know more than the background, more than the qualification, many of you would like to hear, bakit ka ba kumakandidato? Ano ba ang nais mong gawin? Halimbawa, pahiramin ka namin ng aming tiwala at mandato at gawin ka naming senador ng Republika ng Pilipinas. Kagaya po ng mababasa ninyo o nabasa na ninyo sa aking mga pahayag at sa aking kakaunting tarpulin, ako po ang tumanggap ng hamon na maging tunay at maisog na oposisyon. Pangunahan ang oposisyon. Siguro hindi ho tayo magtatalo na sa mga panahon ngayon, wala nang oposisyon. Sumanid na lahat sa administrasyon, tama man o mali. Walang masama to cooperate, to collaborate, and to communicate openly with the administration. Pero masama pag nakikipagsabuatan ka sa kabila ng maraming mali, sa kabila ng baluktot, pamunot, pamunuan, sa kabila ng talamak, higit na talamak, at lalo pang talamak na korupsyon. Kaya sa pagtanggap ng hamon na pamunuan ng tunay at mausik, maisog na oposisyon, aking pong pinangunahan at inaanyayahan ko kayong lahat na samahan ako dito sa ating War on Corruption. Alam ninyo yung mga issues ng korupsyon. Huwag na ho tayong magpakalayo-layo. Ito hindi natin dapat palagpasin. Yung issue lamang ng 500 billion pesos flood control funds na sinasabing di umano ay nagresulta sa pagkakagawa ng 5,500 flood control programs. Nasaan yun? Dumaan ang ilang malakas na ulan o kaya'y habagat, o kaya'y bagyo, nakamasama, habagat na sinabayan ng bagyo, nagresulta na baha. Nasaan yung 500 billion pesos flood control funds na ibinida ng Marcos administration? Hindi natin dapat palagpasin sapagkat 200 inosenteng Pilipino ang namatay doon sa Bicol. 200 inosenteng bata, babae, lalaki, na sila rin asawa, kapatid, anak, kaibigan sa marami. Inosente ito, patay. Bakit? Ninanakaw yung 500 billion flood control funds.
Isa lamang yan sa nagsusumigaw, na naghuhumiyaw na monumento ng korupsyon sa ilalim ni Bongbong Marcos. Idugtong pa natin dyan yung tinatawag nating PhilHealth funds. 89.9 billion PhilHealth funds. Tinangkang kuning lahat ng national government para gamitin sa kanilang mga pork barrel projects, para pondohan yung kanilang pork barrel funds. Ang nakuha na nila dyan ay higit kumulang 60 to 70 billion. Yung natitirang malaki pa rin, pero kaunti na lang kumpara sa nakuha nila, ay napigil dahil nag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema. Kung hindi nag-issue ang Korte Suprema ng temporary restraining order, nakuha din nila yung 89.9 billion na pera ninyo. Pera ng PhilHealth yan, pera ninyo yan. Bakit ko sinasabing pera ninyo? Ito'y mahalagang malaman ninyo. Pag kami nagkakasakit sa pamilyang Pilipino, ginagamit natin yung PhilHealth. Yung PhilHealth will pay for at least 40%. Now, 40%. 40% of your hospital bills. Pero pag kinuha mo yung 89.9 billion na contribution ng mga manggagawa, contribution ng manggagawa yan eh. Dahil bago mo pa makuha yung sahod mo, automatic kinaltas na yan ng employer mo. Mandatory contribution yan eh. Pera nyo yan. Hindi pera ng gobyerno yan. Bakit kinukuha ng gobyerno? Walang pera ang gobyerno. Walang pera ang gobyerno. Dahil nauuwi lamang sa bulsa ng mga korap na politiko. Kaya dito nabuo yung ating war on corruption. Subalit yung sinasabi nating war on corruption, hindi lang ito empty slogan. Hindi lang ito campaign line. Hindi lang ito campaign propaganda. Ito ay ating inisip kasama ang hakbang ng maisog. Paano natin tutunguhin mula dito ang ating direksyon papunta sa war on corruption? Sa pagbabalik ng death penalty. Kung tayo ay papalarin sa tulong ninyo, sisikapin kong maisabatas ang pagbabalik ng death penalty sa 2 kaso. Sa kasong plunder at droga. Simulan ko sa plunder. Hindi naman agad-agad pag tayo'y tinulungan ninyo at naging matagumpay tayo at nararamdaman ko magiging matagumpay tayo dahil sa tulong ninyo at sa tulong ni Cap PG. Hindi naman agad-agad ay babalik natin yung death penalty. May mga bagay tayong kinakailangang ayusin. Uunahin natin, amyendahan natin yung plunder law. Yung plunder law kasi, mga kababayan, ay maaari ka lang kasuhan o makasuhan kapag ka ang ninanakaw mo na o ang nanakaw mo na ay hindi bababa sa 50 million pesos. Napakalaking halaga. Subalit habang tayo kasalukuyan ay ninanakawan ng mga magnanakaw at tulisan sa gobyerno, hanggat hindi umaabot ng 50 million, hindi natin sila pwedeng kasuhan ng plunder. Bakit? Wala pang 50 million eh. Hindi ba malaking kahibangan yun? Ninanakawan ka araw-araw, kaya lang wala pang 50 million, nakatanga lang tayo. Wala tayong magawa, hindi natin makasuhan ng plunder. Kaya kung tayo papalarin, amyendahan ko ang plunder law, ibaba natin from 50 million to 5 million pesos lang. Dahil ang pagnanakaw ay pagnanakaw ay pagnanakaw. Kahit yan ay 1 sentimo, 10 piso, 50 piso, 5 milyon, 50 million. Pag hinipo mo ang pera ng gobyerno na nakalaan sa taong bayan, iyan malaswayan. Iyan mahalay yan. Sapagkat ninanakaw mo yung basic services na dapat sanang tatanggapin ng mga Pilipino. At bukod sa pagnanakaw ng kalsada, pang-ospital, social and health services, pension, bukod dyan, ang tinatamaan, ang talagang malaking ninanakaw
ay ang mabuti at magandang kinabukasan sana ng ating mga kabataan. Kaya isisikapin natin na mapababa yung threshold ng plunder from 50 million to 5 million pesos. At walang makakapagsabi na ito ay anti-poor dahil walang taong may 5 milyon ang poor. Masasabi bang mahirap ka kung meron ka 5 milyon? Karamihan sa atin pangarap yan, ambisyon yan, na bago man tayo kumikit sa mundong ibabaw, makapagtabi tayo ng 5 million pesos. Hindi na para sa atin, para sa ating mga mahal sa buhay, para sa ating mga anak. At pag yan ay napatupad natin at saka natin ibabalik ang kaparusahang death penalty kapag ka ikay nagnakaw at ikay na-convict sa kasong plunder na ibababa natin from 50 million to 5 million pesos na lamang. Ganon din siyempre yung kaso ng droga. Droga, babalik din natin yung kaparusahang bitay o death penalty sa kasong droga na kinakasangkutan ng taong gobyerno na nagbibigay proteksyon, nagtutulak, nagsusulong, nagpapasok ng mga precursor ng droga, nagluluto o nag-ienganyo ng droga, at yung mga dayuhan o foreigners o banyaga na hihilera o lilinya sa droga. Bakit? Pagka ikaw'y taong gobyerno at nanumpa ka, dapat ang interes, kapakanan at proteksyon ng sambayan ng Pilipino ang una sa agenda mo. Ang pangalawa sa agenda mo, sambayan ng Pilipino pa rin. At ang ikatlo, sambayan ng Pilipino pa rin. Wala ka dapat ibang layunin kundi magsilbi at paglingkuran ang sambayan ng Pilipino. Hindi magtulak ng droga o magprotekta sa mga taong nagtutulak ng droga. Kaya itong dalawang ganon din yung mga foreigners o yung mga dayuhan. Sapagkat dapat nating protektahan ang ating bansa at ang ating mga kabataan. Dapat nating protektahan ang mga Pilipino. Hindi tayo dapat papayag at huwag nating payagan ang mga dayuhan na basta na lamang pupunta rito at ipopromote, proprotektahan o isusulong at itutulak ang ipinagbabawal na droga, at kapag kumita na ng limpak-limpak na salapi at sinira na ang ating kabataan, sinira na ang ating lipunan, sinira na ang inyong komunidad, babalik na lamang basta sa kanilang bansang tinubuhan. Hindi tayo dapat pumayag. Bansa natin ito, tayo ang uhubog, tayo ang huhulma ng ating destiniya. Kaya yan ang aking panukala para masundan natin itong war on corruption. Balik natin ang death penalty, ibaba natin ang threshold ng plunder from 50 million to 5 million, at ibalik natin ang kaparusahang bitay o death penalty sa kasong droga ng mga taong gobyerno at mga banyaga na lilinya nito. Yan po yung una. Pangalawa, nais po natin yung nagpapahintulot ng liquidation by, so sila rin na magbibigay ng kung ano, basta gagamitin nila yung bilyong pisong halaga. At sila rin ang magliliquidate o magsasabi na sa ayos o tamang proseso at paraan yung paggamit nila ng perang yan. Ito yung malinaw or classic example na ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Sila nag-request ng pondo, sila gumastos, sila din na nagsabi, okay ang paggastos namin. In order lahat, ginastos namin para sa mamamayang Pilipino. Trabaho po ng COA yan. Nalalaman ni Kapitan yan, nalalaman ng mga kasama natin dito sa barangay yan. Pipilitin nating ibasura yung resolution number 10 dahil ako'y naniniwala ang punot dulo ng maraming problema ng ating bansa ay ang korupsyon sa budget. Yung budget o yung General Appropriations Act is that single piece of legislation, the most important piece of legislation that the government passes every year. Year in, year out, kinakailangan nila magpasa ng ating taon ng budget. Kundi walang pondong gobyerno. Walang gagamitin pang tustos
sa operations ng gobyerno, walang gagamitin pagtustos sa marami sanang mabubuting proyekto ng gobyerno kung ginagamit sa tama yung pera nating mga Pilipino. At pangatlo, ang nais ko rin isulong ay yung pagkakapare-parehas ng sahod, yung standardization of wages. Meaning, wala nang distinction o wala nang diskriminasyon sa sahod ng mga nagtatrabaho sa Mega Manila at sa mga nagtatrabaho dito sa Pampanga, dito sa Angeles, dito sa Central Luzon. Kailangan iparehas natin. Hindi na pwede at katanggap-tanggap na mas mataas ang sahod ng mga taga Mega Manila kumpara sa Central Luzon. Dahil hindi totoo na mas mura ang buhay sa probinsya kesa sa Mega Manila. Ang halaga ng 1 litrong krudo o petrolyo dito sa Angeles City, dito sa Barangay Balibago, ay parehas lang sa halaga ng petrolyo o krudo sa Mega Manila. Parehas lang yan. Hindi pwedeng mas mababa ang presyo ng gasolina at diesel dito sa Angeles City, dito sa Barangay Balibago. Parehas lang sila ng presyo ng krudo at gasolina sa Mega Manila. Eh bakit mas mababa ang sinasahod ng taga Central Luzon? Food chain lang po. Yung food chain, nabanggit ni Kap, tama yan. Yung presyo ng isang hita ng manok na may isang pirasong kanin na may gravy dito sa Angeles City, diyan sa Jollibee, ay parehas lang sa presyo ng isang hitang manok na may isang kanin, na may isang gravy sa Jollibee sa Mega Mall. Eh bakit mas mura ang sahod ng mga taga Central Luzon? Ang buwis na binabayad ng mga manggagawa sa Central Luzon, ang porsyento ng buwis ay parehas lang sa porsyento ng buwis na ibinabayad ng mga manggagawa sa Mega Manila. Pero mas malaki ang sahod nila. Bakit mas maliit ang sahod ng mga taga Central Luzon? At higit sa lahat, yung trabaho ng mason sa isang construction company dito sa Angeles City, nagpapasan ng isang sakong semento sa kanyang balikat, ay parehas lang sa trabaho ng mason sa construction worker, sa construction company sa Metro Manila, na nagpapasan din ng isang sakong semento sa kanyang balikat. Dahil ang isang sakong semento sa Angeles City ay kasing bigat ng isang sakong semento sa Mega Manila. Bakit mas mababa yung sinasahod ng mason sa Angeles City kung ikukumpara mo sa Mega Manila? At kung ating ito may tutupad, sa tingin ko, luluwag din ang congestion sa Mega Manila. Hindi na pupunta at mangangarap yung mga taga-probinsya na nais ko magtrabaho sa Mega Manila dahil mas malaki ang kikitain ko doon, mas malaki may uuwi ko sa aking pamilya, mas mapag-aaral ko sa mas magandang eskwela ng aking anak, at mas mabibigyan ko sila. Kung hindi man ang magandang buhay, at least fighting chance to have a better life than what I have. Mawawala na yan dahil ganun na rin ang oportunidad sa probinsya at ganun din ang oportunidad sa Mega Manila. So itong tatlong pangunahin na aking layunin na isusulong kung tayo po inyong tutulungan, ito po nakasentro yung ating war on corruption. Balik natin ang death penalty, ibaba natin ang plunder from 50 million to 5 million, at ibalik natin ang kaparusahang bitay pagdating sa droga na kinakasangkutan ng mga taong gobyerno at banyaga. Ibasura natin yung concurrent resolution number 10 na nagpapahintulot ng liquidation by mere certification, at uuwi rin tayo doon sa tinatawag nating standardization of wages o pagtanggal ng diskriminasyon sa mga manggagawa sa Mega Manila at sa probinsya.
Marami pa ang mga problema ang ating bansa, but as our friend here, si Kap PG, wala naman nung silver bullet that will be able to solve everything in just one sitting and in just one setting. Importante, meron tayong pagsimulan. At kahit na napakaraming problema, ang dami kong naririnig, ang dami nagsasabi parang ang hirap-hirap na nating makaahon. Ang Pilipino nagkakanya-kanya. Itong kaguluhan sa politika dahil sa kasakiman ng isang taong maging Pangulo ng Pilipinas. Lahat na lang winawasak ang institusyon, ang Office of the Vice President dahil sa kanyang ambisyon maging Pangulo. Kaya ang dami nagsasabi parang ang hirap-hirap ng mahalin ng Pilipinas. Ang hirap-hirap ng mahalin ng Pilipino. Subalit yung ginagawa natin ganito, na Leaders Forum, workshop and seminar, importante ito para nalalaman natin yung mga tunay na issues na dapat talagang pinag-uusapan. Hindi yung mga issue na pinapatay at sinisikil ng mainstream media. Kaya pasalamat tayo at nandyan yung mga vloggers natin ngayon, yung makabagong media, yung new media, na silang naglalabas ng mga totoong kaganapan at nangyayari sa ating lipunan. At wag ho kayong masisiraan ng loob. Huwag ho ninyong bibilhin yung ideya o yung pangungusap na ang hirap-hirap ng mahalin ng Pilipino, ang hirap-hirap ng mahalin ng Pilipinas, dahil pag pinagpatuloy natin yung mga ginagawa natin pagkilos at ganitong mga forum, at tayo ay nagsama-sama, posible ang pagbabago. Muli po, ako ay si Atty. Vic Rodriguez, magandang umaga, at open na ho siguro ang ating okay. Maraming salamat.